Nagreklamo si kabayan dahil hindi niya nakaya ang trabaho, halos walang pahinga. Tapos yung alaga niya nananakit pa. Pag sinumbong naman niya sa kanyang madam, yung madam pa niya ang nagagalit. Kasi dapat daw, ikaw mag-a-adjust kasi yaya ka. Anak ko siya, amo mo ako, ganon. So instead na pagsabihan yung anak niya, kinokonsinti pa. So hindi na nakaya ni kabayan. Kaya nagdesisyon siya na nagpaalam na mag-change employer o di kaya umuwi na lang sa Pilipinas. Nagalit ang kanyang among babae at sa sobrang galit, yung perang pinagtago-tago niya na isang buwan niyang sahod, sa pilitang kinuha sa kanya, pati yung cellphone na dala niya galing pa sa Pilipinas, sa pilitang gustong kunin sa kanya. Nung ayaw ibigay ni kabayan, pinagtulungan siyang bugbugin ng kanyang among babae, kapatid na among babae, nanay ng among babae, pati patsahin ng amo niyang babae. Ay sos, Ginoo. Pinagtulungan si kabayan at hindi niya kinaya. Apat ba naman sila? Hindi niya naman pwedeng bugbugin sila kasi pag siya nakasakit kahit isa doon, baka mabaliktad. Baka sabihin, ikaw yung nananakit sa amin. Ganon. Kaya si kabayan hindi niya nakinaya. Sa sobrang hindi niya nakinaya, hinubaran siya ng kanyang amo kasama ang mga relatives nito para makuha ang cellphone at pera. At hindi pa pinagamit si kabayan ng CR. Nakaihi na si kabayan nang hindi man lang pinagamit ng CR kasi ayaw nilang pagamitin. Mga demonyo talaga sila, no? Demonyo. Kasi kung mabait ba naman sila, aalis ba naman yung katulong? So for example nga lang sa akin, mag-14 years na ako sa December, no? Hindi ko man lang maisipang umalis kasi nga mabait sila, ganon. Kaya ito si kabayan nagpatulpo na ang kanyang asawa, pero good job naman sa agency kasi umaksyon agad. Sabi ng agency, yung perang kinuha sa'yo, papalitan namin. Tapos kukunin ka namin dyan, kami mamamasahe sa'yo. Kung may sahod na hindi nabigay or pera na kinuha sa'yo, don't worry, papalitan namin yan, ha? Good job sa agency. Hindi tulad ng iba, napapagalitan pa bago i-rescue. Pero malay natin, no, kung walang rapid tulpo in action, kung hindi yun nagpatulpo ang asawa ni kabayan, baka din hindi ibigay or baka din papagalitan. Kasi ito pala si kabayan, 2 months pa lang. Imagine niyo, 2 months pa lang si kabayan, ganun nakalala yung sinapit niya. No, paano ka magtatagal kung gano'n yung sasapitin mo? Pero yung amo daw lalaki ni kabayan, sobrang bait daw. Wala daw siyang masabi doon at walang problema. Yan nga kadalasan pag mabait yung, kunwari mabait yung among lalaki, demonyeta yung babae, or mabait yung babae, manyakis naman yung lalaki. Pero sa akin naman, super blessed, thank you Lord, kasi mabait naman yung dalawa kong employer. Yung amo ko babae, yung amo ko lalaki, at relative sila. Thank you Lord. So, hindi talaga lahat ang pag-a-abroad ay maswerte. Kaya bago ka mag-abroad, pag-isipan mong mabuti. Dahil baka isa sa mga bidyong napanood mo na mapait na karanasan ng isang OFW ay mangyari din sa'yo. At ang tanong, makakasurvive ka ba?